science and technology journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Webes ho tayo ngayon, ika-4 ng Hunyo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, liderato ng Senado na bagong sa pagsulpot ni Senator Chis Escudero sa plenary session. Senator Win Gatchalian, acting Senate President ngayon. Welta naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, siya pa rin ang Senate President. Sisipot ngayong araw sa Senado. Bagong liderato ng Senado, kinilala ng Malacanang. Detol sa pagbagsak ng gusali sa Angeles City, umakyat na sa 27. Mainit na panahon nagpapatuloy sa Visayas, sa ilang lugar nakaranas naman ng Danger Level Heat Index. At sabi ho ng Pag-asa, dalawang bagyo inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. LPA na nasa labas pa ng bansa, maliit ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, dalawang bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Ayon kay Benson Estrella ng Pag-asa, lalapit ang bagyo sa Eastern Visayas at Bicol Region. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, habang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang weather systems, kikilos ang mga ito ng pa-northwestward patungong Southern Tagalog at maaaring tumama sa kalupaan sa Metro Manila o Central Luzon. Kapag pumasok ang mga ito ng PAR, ang dalawang bagyo ay tatawagin sa pangalang Esther at Francisco. Samantala, isa pang LPA ang namataan naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ngunit mababa ang posibilidad na maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Sinabi ni Estrella, ang habagat pa rin ang magdadala ng mga pagulan sa Bataan, Pampanga, Pangasinan, Tarlac at Zambales, gayon din sa Cordillera, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Ilocos at Central Luzon kasama ang Metro Manila. Pero kahit na may mga pagulan ang nararanasan, ilang lugar pa rin sa Visayas ang nakaranas sa matinding init ng panahon. Ilan sa stations ng Pag-asa ang nakapag-record ng Danger Heat Index level sa kabila ng nararanasang pagulan dala ng Southwest Monsoon o habagat. Sa computed heat index bulletin ng Pag-asa, ang Rojas City sa Capiz ang nakapagtala ng pinakamataas na heat index sa Western Visayas. Umabot ng 44 degrees Celsius na nasa danger category pa rin. Nananatiling nasa extreme caution category naman ang iba pang mga lugar ng Western Visayas. Kabilang dito ang Mambusaw sa Capiz nakapagtala ng 42 degrees Celsius. Dumangas, Iloilo 40 at Iloilo City 39 degrees Celsius. Sa kalapit na Negros Island region naman, ang La Granja sa La Carnota City, Negros Occidental nakaranas ng 40 degrees Celsius. Ang Dumaguete City nakapagrehistro ng 39 degrees Celsius. Sa buong Visayas, kapwa nakapagtala ng 43 degrees Celsius ang Catarmano del Samar at Tacloban City na nasa ilalim naman ng danger category. Umabot naman ng 41 degrees Celsius ang heat index ng Giwan Eastern Samar at ang Catbalogan Western Samar nakapagtala ng 41 degrees Celsius. Matindi rin ang damang init na nararamdaman ng Panglao International Airport sa Bohol. Umabot ng 40 degrees Celsius habang ang Mactan International Airport sa Cebu 39 degrees Celsius. Sumampa na sa 27 ang death toll sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ito ay makarecover ang mga otoridad ng huling dalawang bangkay pasado alas 6 at alas 7 kagabi. Batay sa ulat, karamihan sa mga natrap ng gumuhong gusali ay mga construction worker.
Bagamat hindi pa rin malinaw ang sanhi ng pagbagsak ng naturang 9-story building, sinabi ng Department of Labor and Employment na posibleng may mga paglabag ito sa occupational safety and health standards. Arestado ng National Bureau of Investigation ang isang direktor ng Securities and Exchange Commission kaugnay ng kasong pangingikil sa isang pribadong kumpanya. Isinailalim na ng SEC sa preventive suspension ng naturang opisyal. Hindi muna isinapubliko ang pagkakakilanlan at iba pang mga detalye kaugnay ng naturang insidente. Binigyan diin ni SEC Chairman Francis Lim, zero tolerance ang kanilang ipinatutupad laban sa mga iligal na gawain sa loob ng institusyon at mapapatunayang lumalabag sa batas. Inikayat naman ng Komisyon ng Publiko i-report ang anumang irregularidad, mga unethical conduct ng mga tauhan nito sa pamamagitan ng kanilang online complaint system para agad na maimbestigahan alinsunod sa umiiral na batas. Antindi ho din kasi ng mga palusutan dyan ho sa Securities and Exchange Commission eh. Yun lang hong papalitan bigla ang GIS eh. Kawawa ho yung mga lihitimong mga negosyante. Assalamualaikum sa mga suki natin dyan sa Mindanao. Buenos dias, Zamboanga. Paimbundag sa mga tigpaminaw nato diyan sa Subo. Pinuri ni Manila Mayor Isko Moreno ang Pangulong Bongbong Marcos matapos na pangunahan ang pamamahagi ng scholarship assistance sa libu-libong estudyante ng Maynila. Personal na ipinagkaloob ng Pangulo ang tig 20,000 pesos na tulong pinansyal sa 4,426 students bilang bahagi ng bagong inisyatibang naglalayong tugunan ng tumataas na dropout rate sa kolehiyo. Ayon kay Marcos, layunin ng programang Bawat Bayan ay makikinabang, matulungan ang mga estudyanteng malapit nang magtapos pero nanganganib na hindi makumpleto ang pag-aaral dahil sa kakulangan ng pinansyal na suporta o kinakailangan pang magtrabaho. Umabot ng 88.52 million pesos ang kabuang halagang naipamahaging ayuda. Ipinamigay ito sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang distrito ng lungsod ng Maynila. Bangged Municipal Police Station nagsagawa naman ng malalimang investigasyon kaugnay ng brutal na pagpaslang sa isang nurse sa Bangged Abra. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 na imbag na bigat Romy. Nagsasagawa ng mas malalim na investigasyon ang Bangged Municipal Police Station hinggil sa natagpang bangkay na isang registered nurse sa Sitio Linasin, Zone 1, Bangged Abra. Ang biktima na nakilalang si Tom J. Kulet na tubo sa Tumalip-Ricuan Baay at nakatira sa Zone 7, Bangged Abra ay nagtamo ng 13 saksak sa ulo, batok, leeg, balikat at kanang bahagi ng sentido. Nakilala ito sa pamagitan ng na-recover na Professional Regulation Commission ID nito sa kanyang bulsa. Nakatanggap ng tawag ang Bangged Municipal Police Station mula sa isang concerned na citizen hinggil sa natagpuang bangkay sa naturang lugar. Agad na nagresponde ang mga personnel ng Bangged Municipal Police Station sa tinukoy na lugar at doon nadatnan ang nakahigang bangkay ng biktima sa daan malapit sa bahay ng pamilyang Ambre. Nakabalot ang katawan ng biktima ng takip ng motorsiklo at plastik na supot at nakagapos din ang kanyang mga paa ng packaging tape. Na-recover sa crime scene ang asul na XRM 125 na motorsiklo na may plakang 4002 AM na nakaparada sa tabi ng bangkay. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa naturang kaso para matukoy ang pagkakilanlan ng mga suspect at motibo sa brutal na pagpaslang sa biktima. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat Romy Jostegina. Ay magandang umaga din ho sa mga Pilipino dyan sa Guam. Mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot mo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self? Sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Air Formula, tanggal ang matitindi mancha based on Tensa Chocolate, Mud and Sebum Non-Cotton. Gawa po ito ng ACS. Ipinasara na ng pamahalaan ang Philippine Sanja Steel Corporation sa Misamis Oriental matapos madiskubre ang patong-patong na paglabag nito sa environmental laws. Kabilang dito ang nadiskubreng radioactive hazard na nagresulta ng pagkansela ng Department of Environment and Natural Resources sa
sa inisyong Environmental Compliance Certificate sa nasabing pabrika. Ayon kay Environment Assistant Secretary Norlito Enaran, nakitaan din ang kumpanya ng paglabag sa Clean Water Act, Clean Air Act at Environmental Impact System. Natatandaan sinalakay ng maturidad ang planta noong May 15 matapos makatanggap ng impormasyon sa paggamit ng hazardous material kung saan mahigit sa 300 manggagawang Pilipino ang nakitang walang angkop na protective gear. Iwalay na pahayag, sinabi naman ni Undersecretary Benjamin Acorda, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, lehitimo ang operasyon at hindi ito nakabatay sa politika o nasyonalidad ng mga sangkot. Kasama rin hinuri sa planta ang 69 na Chinese nationals, habang pinangalanan din ni Defense Secretary Gibo Teodoro at dati itong may-ari na si Tony Yang, isang negosyanteng Chinese national, at kapatid ng dating Duterte advisor na si Michael Yang. Dahil na po dun sa ating confirmation from the PNRI na merong presence of radioactive materials dito sa loob ng compound ng Philippine Sanja Steel Corporation. I was hurt when there were some media blogs or media practitioners insinuating may mga nabayaran and everything. Sana naman po maawa tayo sa mga nagsasakripisyo na nagtatrabaho. Pilipinas, ang oras 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Naimbag nabigan sa mga suki natin dyan sa San Mateo, Isabela. Ay, sa mga taga-Angeles, Pampanga, magandang umaga po sa inyo, ha? Renato Abad, good morning. Mahigit sa 200 o mahigit 2,500 empleyado ng Davao de Oro sumailalim sa mandatory drug testing. Detalye ng balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, umabot sa 2,520 na empleyado ng lokal na pamahalaan ng Davao de Oro ang sumailalim sa mandatory drug testing kahapon Hunyo 3 bilang bahagi ng kampanya o pagpapanatili ang isang drug-free workplace sa serbisyo publiko. Isinagawa ang hakbang alinsunod sa memorandum ng Civil Service Commission na naglalayong tiyakin ang mas ligtas, epesyente at produktibo ang kapaligiran sa trabaho para sa mga kawani ng gobyerno. Ayon sa mga opisyal, bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na nagtataguyod ng mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga sa matanggapan ng pamahalaan. Pinangunahan ng mandatory drug testing ng Provincial Anti-Drug Abuse Council at Provincial Health Office, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency at ang Philippine National Police. Umaasa ang lokal na pamahalaan na sa pamamagitan ng programang ito ay mapapalakas ang integridad, disiplina at kahusayan ng mga empleyado habang patuloy na isinusulong ang kampanya kontra iligal na droga sa sektor ng gobyerno. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Suter. Mga misis, sa may araw pa si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho. Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Motorcycle rider, pumasok sa one-way, nabangga ng kasalubong na EUV. Patay ang rider. Yan po naman ay nangyari sa San Carlos City, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masanto siya kabasan ni Chikamin sa ating makababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masanto siya kabusam, Kuyang Angel. Dead on arrival sa Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City ang isang 24 anyos na binatang rider na residente ng syudad matapos itong magtamo ng malubang sugat sa katawan ng bumangga sa kasalubong na EUV sa Provincial Road sa Barangay Rizal, San Carlos City. Sa ulat ni San Carlos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Binaventura Benavides III, naganap ang aksidente alas 11:34 ng gabi kung saan ang motorsiklong sinasakyan ng biktima ay pumasok sa one-way
dahilan upang makabanggaan itong kasalubong na AUV na minamaneho ng isang 27 anyos na lalaki na residente rin sa syudad. Ang dalawang driver ay kapwa umano under the influence of toxicated liquor nang maganap ang aksidente. Sa ngayon nasa kustodiya ng San Carlos City Police Station ang AUV driver para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarty Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Ay, magandang umaga kay Raymond dyan sa Hayward, California. Maya pa kay Kayungan Bentong, kumusta ka na? At magandang umaga din kay Michael Montero. Si Arturo Camilo ay nandyan sa Llorente, Eastern Samar. Alas 4:20, tinawag ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice na pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon ang ginawang pagpapatalsik kay dating Congressman Kiko Barsaga sa Kamara. Ay kay Congressman Irice, hindi naman nagnakaw sa Kamanambayan si Barsaga at lalong hindi ito nagpasok ng kahinahinalang alokasyon sa pambansang budget. Wala rin na niyang conflict of interest ang batang mambabatas. Hindi tulad ng mga contractors na pilit na iniiwasang imbestigahan ng Kongreso at dumadalo rin ito ng sesyon. Hindi gaya ng maraming kinatawan na no-show sa plenaryo pero perfect ang attendance sa record ng Kamara. Ako, ang dami hong ganyan. Hindi mo na nakikita pero perfect attendance. Walang bawas ang sweldo. Pagbibigay din pa ni Rice, hindi kasalanan ni Barsaga kung buwaya o kurap ang tingin ng publiko sa institusyon dahil sa halip na linisin ang hanay, mas pinili pa ng mga kontratista na magalit, mainsulto at parusahan ang mga nagsasalita. Hindi kasalanan ni Kiko Barsaga kung buwaya at kurap ang tingin ng maraming Pilipino sa atin. Hindi kasalanan ni Kiko kung mababa ang tingin sa Kongreso. Tayong lahat ay may pananagutan dito. Sa imayeng ito, maraming aligasyon ng korupsyon. Yung ombudsman mismo ang nagsasabi, there are a lot of contractors dito sa Kamara, pero bakit hindi natin ito iniimbestigahan? Conflict of interest, anomalous budget and infrastructure, pork barrel, patronage politics using government funds, bundat ng mga political dynasties. Ngunit sa halip na linisin natin ang ating hanay at magbago sa ating mga gawi, pinili nating magalit, mainsulto at parusahan ng mga nagsasalita. Galit tayo, nasasaktan tayo sapagkat may kasabihan. Truth hurts! Maganda umaga, Pilipinas! Sabi nga ng Presidente. Mahiya naman kayo. Ano po? Mahiya naman kayo. Ano po? Mahiya naman kayo. Hindi ho sila nahihiya, Mr. President. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya nga sabi ng isang dating congressman at ngayon ay senador, huwag nyo nang pakialaman yung flood control. Maaari pa rin tumakbo sa special election sa Lone District ng Dasmariñas, Cavite si Congressman Kiko Barsaga kahit ito'y pinatalsik sa Kamara. Ito naman ang nilinaw ni Comelec Chairperson George Garcia nang tanungin kung maaari pa rin bang maghain ng Certificate of Candidacy si Barsaga sakaling magpasya itong tumakbong muli sa nabakanting posisyon. Paliwanag ni Garcia ang expulsion ni Barsaga bilang kontratista. Bilang kongresista ay hindi naman nangangahulugang bawal na siyang tumakbo o humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Iginit ng Comelec Chair, posibleng isagawa ang halalan sa August 22 o 29 ngayong taon. Matatandaan tuluyan ng pinatalsik na mababang kapulungan si Barsaga matapos niyang masuspende ng 2 beses dahil sa sinasabing disruptive at disorderly behavior nito. Pero ang sabi nga po ni Congressman Irice, truth hurts. PNP Camp Roberto Cangleon sa Palawan, Leyte, formal nang sinimula ng paggamit ng solar energy. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Formal nang pinasinayaan at binindisyonan ng Police Regional Office 8 ang bagong 48 kilowatt 3-phase solar photovoltaic o solar PV system na inilagay sa mga silid-aralan at iba pang opisina sa PNP Camp Roberto Cangleon, Palawan. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy.
Ang inaugurasyon sinagawa bilang bahagi ng modernisasyon ng mga facilities ng pulisya at suporta sa mga programang pangkalikasan ng pamalaan. Ang solar power system may kapasidad na 48 kilowatts at 40 kilowatt-hour battery storage. Binubuo ito ng 56 na solar panels na may tiga 610 watts na kapasidad na maabot sa 2,400,000 pisong halaga ng proyekto. Ayon sa General, inaasahang magbibigay ito ng mas matatag at epesyenteng supply ng kuryente sa kanilang mga fasilidad, magtitipid ng mikit kumulang 40,000 piso kada buwan na bayarin sa kuryente. Sinabi ni General Capoy na ang proyekto hindi lamang magpapahusay sa infrastruktura kundi hakbang din tungo sa responsable at makalikasang paggamit ng pondo ng gobyerno. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 25 na makalipas ang alas 4. Patuloy po ang pagtanggap ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng mga entries para sa 2026 Parkour Photography Contest. Ang tema nga po ngayong taon ay Kids at Play. Naglalayong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata, ang mga asal na natututunan sa simpleng paglalaro. Ang Parkour Photography Contest ay bukas sa lahat ng mga Pinoy photographers, amateur man o professional, 16 years old pataas. Ayon kay Parkour Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, ang handang paligsahan na mapanatili ang mga tagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslit. May 3 kategorya na pwede nyo salihan, yung conventional category, mobile at drone category. Sa conventional, gamit syempre mga conventional camera, mga mirrorless, compact, at saka yung iba pa. 8 po ang mananalo dyan, tatanggap ng tig 100,000 pesos plus trophy. Sa mobile at drone categories naman, tig 8 din ang mananalo, tatanggap ng tig 50,000 pesos plus trophy. Deadline ng submission ng entries ay ipapadala po ninyo sa www.parkour.ph/photocon 2026 ay June 30, 2026. Bea Alonso, balik social media na. Uy, napansin ng mga netizens, wala siyang suot na engagement ring. Malay nyo, baka ayaw nilang gamitin. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Pagkatapos ng ilang linggong pinag-uusapan ng issue ng naudlot na kasal ni na Bea Alonso at Vincent Co, bumalik na sa social media ang Kapuso actress. Ipinost ito nung Martes ng gabi ang mga kuha niya nung nagbakasyon ito sa Europa. 12 pictures ito nakuha sa iba't ibang bahagi ng Europa na hindi lang namin alam kung meron ba siyang kuha sa Spain na dapat ay doon gaganapin ang kasal. May mga ilan lang lamang lugar na alam namin na kuha yun sa London, meron sa Amsterdam at ang iba ay mga pagkain na lamang nito ang ipinost. Simple lang ang caption nito na sinabi niyang few randoms. As of last night, mahigit 100,000 ang nag-like, mahigit 6,000 ang nag-comment at halos 2,000 ang nag-share sa post na iyon ni Bea Alonso. Halos isang komento na natutuwa sila para kay Bea na bumalik na ito sa social media. Maraming nagagandahan sa kanya dahil ang ganda naman talaga niya sa mga ipinost niyang litrato. May napansin lang netizens na wala na itong singsing na suot na dapat ay engagement ring nila ni Vincent Co. Kaya mas marami ang curious kung tuloy pa ba ang kasal o wala na talaga. Kahit ang ilang taong malapit kay Bea ay walang komento at halos iisa lang ang kanilang sagot na wala raw silang alam. Kaya aalamin pa natin kung may kasal pa ba talagang magaganap o wale na talaga. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Hindi kasi natin alam kung pure gold ba yung singsing. Magandang umaga, Pilipinas! Aviation Hub sa Asia Pacific planong itayo naman sa 200 hektaryang agricultural land sa bayan ng Gimba sa Nueva Ecija. Ganda nito. Detalye ng balita mula kay G. Herrera mula sa radyo natin Gimba. 105.3 radyo natin Gimba. G, good morning! Yes, magandang umaga, Sir Angel. Magiging kauna-unahang aviation hub sa Asia Pacific ang Pilipinas kung matutuloy ang planong pagtatayo ng pribadong kumpanya na Clark Aerospace at Technical Services Incorporated o CATC dito sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija. Plano kasing itayo ang aviation hub sa 200
agricultural land sa Guimba na magsisilbing maintenance, repair and overhaul o MRO facility, manufacturing at assembly plant para sa mga eroplano mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama sa proyekto ang paglatag ng 3 kilometrong runway na may lapad na kalahating kilometro. Kasama rin sa mga itatayo ay ang pabahay para sa mga empleyado na kasama ang pamilya, cargo at logistics hub, maging ang Aviation Academy o paaralan, simbahan, recreational facilities at iba pa ay itatayo din. Kumarap sa Sangguniang Bayan ng kinatawan ng kumpanya sa pangunguna ng kanilang founder at chairman na si Homer Grelas. Kasama sina Mary Joy Minerva, ang Executive Vice President at Melchor Jan Isidore Minerva, na humihiling ng isang resolution of no objection. Anila, napili ng kumpanya ang bayan ng Guimba dahil sa strategic location nito. Malayo sa radius ng airport sa Clark City, Pampanga, at potensyal na lugar umano upang maging sentro ng aviation-related industry